Natapos na ang palabas na Batang Quiapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming series, Explained PH Channel, at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat! Mga ka-house supplies, isang bagong trahedya ang yumanig sa pamilya Torre Campo. Ang mismong mansion nila ay nilamon ng apoy. Nagngit-ngit si Greg nang makita ang kanyang tahanan na nasusunog. Sa pagkabigla, agad niyang inilabas si Regina. Habang ang mga tauhan ng bahay ay nagkakagulo, hindi alam kung sino ang dapat iligtas o anong mga gamit ang dapat isalba. Si Thea naman, mabilis na inilabas si Ashley. Ngunit ang kilos niya ay tila may alam siya tungkol sa nangyari. Habang nagmamadali si Paolo na hanapin si Marge, iniutos ni Greg na iligtas ang mahahalagang dokumento. Ngunit hindi na nila lahat na iligtas. Tumindi ang tanong, ito na ba ang simula ng pagbagsak ng pamilya Torre Campo? Tumawag si Marge ng bumbero at dumating ang mga bumbero upang sugpuin ang apoy. Ngunit nanatiling palaisipan, sino ang may kagagawan? Mariing sinabi ni Greg na ang salarin ay dapat parusahan. Napaiyak si Regina. Ang mansion na itinayo sa loob ng maraming taon ay naging abo sa ilang sandali. Lumapit si Thea kay Regina at sinabing marahil si Marge ang may kagagawan dahil siya ang pinakagalit sa pamilya. Nagsimulang magduda si Regina. Ngunit mariing itinanggi ni Marge. Oo, galit siya, ngunit hinding-hindi niya susunugin ang ari-arian ng iba. Para sa kanya, mali na siya ang laging pagbintangan. Nagbabala si Regina na kapag napatunayang si Marge ang may sala, hindi na siya muling magiging malaya. Nagmakaawa si Paolo na huwag akusahan si Marge ng walang ebidensya. Maging si Edward ay naniniwalang hindi magagawa ni Marge ang ganoong bagay. Sa huli, bahagyang humupa ang tensyon, ngunit nanatili ang sakit habang nakatitig sila sa mansion. Abo na at hindi na magagamit. Ngunit ibinunton ni Regina ang sisi kay Greg. Sinabi niyang ang bahay mismo ay saksi sa lahat ng kasalanan ni Greg at marahil ang Diyos na ang nagpaparusa sa kanilang pamilya. Nanahimik si Greg, mabigat ang loob, at inamin ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit iginiit na hindi niya nararapat ang ganitong kaparusahan. Dito nagsimula ang bagong yugto ng House of Lies, isang mansion na abo, mga akusasyon, at tiwalang tuluyan ng nabasag. Sa gitna ng lahat, muling sinamantala ni Thea ang pagkakataon upang dungisan si Marge at mabilis niyang sinabi kay Regina na marahil si Marge ang nagsimula ng sunog. Madaling nahikayat si Regina at mariing sinabi kay Greg na malakas ang kanyang hinala laban kay Marge. Mga ka-house supplies, mas lalong lumalalim ang dilim sa Torre Campo. Ang tanong ngayon, sino nga ba ang tunay na may sala? At hanggang saan pa ang pagbagsak ng pamilyang minsang itinayo sa pagmamahalan? Abangan ang susunod na kabanata ng House of Lies. Mga ka-house supplies, mas lalong lumalalim ang apoy ng pagtataksil at lihim sa House of Lies. Ang tunay na katotohanan, si Greg mismo ang nagbayad kay Manang Yoli upang sunugin ang mansion. Layunin niyang mapigilan si Regina na gamitin ang mga dokumento laban sa kanya at tiyakin na hindi madadamay si Marge sa korte. Nang maapula ang apoy, sinubukan ng pamilya Torre Campo na muling bumangon. Bumili si Greg ng mga bagong gamit. Ngunit si Regina ay tuluyang gumuho. Wala na siyang ebidensya upang harapin si Greg. Samantala, taus-pusong humingi ng tawad si Edward kay Marge. Inamin niyang hindi siya dapat sisihin sa nangyari. Ngunit malinaw, ang apoy ng pagtataksil, hinala, at lihim na sabwatan ay hindi pa tuluyang napapawi. Mariing sinabi ni Marge na hindi si Edward ang may sala, kundi sina Paolo at Thea na naglaro ng pagtataksil at binitag siya. Gayunman, ipinahayag niyang hindi pa ito ang wakas. Kailangan nilang bumangon para sa kanilang mga anak. Ngunit may mas mabigat pang lihim na nakatago.
Ang anak ni Thea na si Ashley ay hindi anak ni Edward, kundi anak ni Paulo, bunga ng kanilang relasyon. Ang bigat ng katotohanan ito ang nagtulak kay Paulo na humingi ng pangalawang pagkakataon kay Marge. Sinabi niyang, alang-alang kay Jasmine, dapat nilang subukang buuin muli ang pamilya. Alam ni Marge na masisira si Jasmine kapag nalaman ng lahat, kaya binigyan niya ng isa pang pagkakataon si Paulo. Ngunit may kondisyon. Wala ng lihim. Panandali ang bumalik ang katahimikan sa pamilya Torrecampo. Tinikap din ni Edward na ayusin ang lahat, ngunit ang sugat ng pagtataksil ay hindi madaling maghilom. Muling sinubukan ni Thea na akitin si Paulo. Sa pagkakataong ito, mariing tumanggi si Paulo, determinado na tuparin ang kanyang pangako kay Marge. Ngunit hindi tumigil si Thea. Sinimulan niyang blackmail-in si Paulo. Kapag hindi niya tinupad ang kanyang mga hinihingi, sasabihin niya kay Marge na si Ashley ay anak nila. Sa takot, muling nahulog si Paulo sa bitag ni Thea. Walang kaalam-alam sina Marge at Edward. Tanging mga tauhan ng bahay ang nakasaksi sa bagong pagtataksil, ngunit nanahimik sila sa pangambang muling sumabog ang gulo. At sa lihim, muling nagpatuloy ang pagtataksil ni na Paulo at Thea. Naghihintay ng araw na muling sasabog sa harap ni na Marge at Edward. Mga ka-house supplies, mas matindi pang apoy ang nag-aabang. Ang tanong, hanggang saan pa ang pagbagsak ng pamilyang Torrecampo? Abangan ang susunod na kabanata ng House of Lies. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.